Muling binubuhay ang panukalang ibalik ang death penalty dahil sa magkakasunod na insidente ng pangahalay sa ilang batang babae ngayong Enero. Ang pinakabagong biktima isang 11 anyos na batang babaeng hinalay umano ng 3 lalaki sa Rizal. Balitang hatid ni Ivan Mayrina, exclusive. Patuloy na ginagamot sa Rizal Provincial Hospital ang isang batang 11 anyos matapos halayin ng kanilang kapitbahay sa Tanay. Sa kanyang salaysay sa pulisya, dakong 6 daw ng gabi nang maiwan sa kanilang bahay ang biktima at kanyang kapatid na babaeng 8 taong gulang dahil bumili ng hapunan ng kanyang ama at kuya. Doon daw pumasok sa kanilang bahay ang 3 lalaki. Dinala daw ito sa may balon. At yung isang bata na kapatid na 8 years old, ito ay iginapos nung dalawa. At yun na nga, yung isa si pinagsamantalahan doon sa may sapa. Ang unang lalaki sinundan pa raw ng 2 kasama pero nagtakbuhan na rin nang marinig ang tinig ng kanyang kuya na naghaharap sa kanya. Nang suriin sa ospital, positibong nagahasa ang bata at kinailangang i-confine dahil sa walang tigil na pagdurugo ng ari. Agad na aresto ng mga pulis sa mga suspect. Si Romel de la Cruz alias Baltro na siya mismong humalay at ang magamang Bernie at Bernard de la Carsada na umunay gumapos sa kapatid ng biktima. Lasing rin ako nung gabi noon, hindi ko alam. Lasing ka nung gabi, hindi mo alam. Pero sa tingin mo, posibleng nagawa mo yon? Malamang. Nung sinasabi mangyari yun, nasa bahay ko kami. Wala rin po ako, nasa bahay po ako. Nasa bahay po ako. Ang magamang Karsada inabswelto ng suspect na si De La Cruz pero may itinuro siyang 2 iba pa. Ako mo lang yung naghawak eh. Ako mo lang po naghawak. Ikaw yung naghawak? Hindi ikaw gumalaw? Hindi po. Sino gumalaw? Yung 2. Iimbestigahan ng pulisya ang 2 pang ikinanta ng suspect pero sa ngayon, sapat na raw na basihan ng pagturo ng mismong biktima sa 3 na isa sa ilalim sa inquest. Naganap ang insidente ilang araw matapos matagpuan sa loob ng drainage sa Naik, Cavite ang 10 taong gulang na si Francesca Santos na hinalay rin at pinatay. Gayun din ang pangahalay at pagpaslang sa 6 na taong gulang na si Arlene Balolong sa Paco, Maynila. Dahil sa magkakasunod na krimeng mga bata ang biktima, muling binuhay ni Senador Tito Soto ang panukalang ibalik ang death penalty. Yung life imprisonment ang anti-poor. Kawawa ang nakakulong na mahirap. Ang nakakulong na mayaman, okay lang. Ang dami nga nakakulong na magagaling na abogado na mamamahali ng mga abogado nakakulong. May na-impeach pa eh. Sagot na Malacanang, hindi pabor dito si Pangulo Aquino. Sa halip, dapat daw munang repasuhin ng mga anyay kahinaan sa justice system. If the justice system is flawed, delikado yung mga mapaparusahan na inosente. Ivan Mayrina, GMA News.